lahat. Worth the wait talaga. Hindi lang because of sex. No. Because hindi kami sa isa't isa. Iba, napakasarap ng pakiramdam. Rare siya, so kaya ko siya binili for her. Kamusta yung first weekend as husband and wife? Masaya, kakaiba. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap bitawan yung salitang asawa ko, misis ko. Tsaka parang may talagang spark. Alam mo yun, kahit sa sobrang tagal na namin. Pero after the wedding, kinabukasan, may spark sa amin. May kilig, kakaiba yung feeling. Tapos pag nagtitig-katitigan kami, alam mo yung kinikilig kami pareha. Seryoso, napakasarap. Sobrang genuine yung feeling na parang ayaw naming matapos. Yun nga, medyo clingy kami sa isa't isa na parang ayaw namin maghiwalay. Pero syempre, kailangan pa rin magtrabaho, di ba? Para at least, para sa future. May spark talaga, as in. Tapos, pagigising ako ng umaga, syempre, katabi na kami. Siya yung unang-una kong makikita. Good morning ako sa kanya. Parang bumabalik kami sa back to zero na kilig. So, kakaiba, napakasarap ng pakiramdam. Marami kasing nagsasabi na, yun na nga, alam naman namin yung kwento ng yung love story niyo. Was it worth the wait? Oo naman. Andun naman yun sa wedding, sinabi ko naman lahat. Pati yung wedding pa ako sa kanya, andun naman lahat. Worth the wait talaga. Yung mga nababasa naman namin, hindi ko na alam. Yung mga nega. Nasa kanila naman yun, hindi naman nila alam yung story namin. Hindi naman nila alam kung ano yung pinagdaanan namin. So, yung pinagdaanan ko at hinintay ko yung sacrifices ko. Nagawa ko yun because I love Shaira. So, okay lang yun kung ano sabihin nila nasa kanila. Basta ako alam yung sarili kong mahal. At worth the wait kasi kanina may pinakasalan ng asawa ko, di ba? Diyos ko, nung araw na yun, napakaganda niya. Napakaganda niya. Habang bumubukas yung pinto, seryoso, maliwanag, para siyang anghel. Tapos sa palapit siya ng palapit, ang nasasabi ko ng sarili ko, oh my God, oh my God, oh my God. Ganun lang. So, yun. Hindi ka naman naiyak. Siyempre, teary-eyed ako. Teary-eyed ako and kasi tagal ko hinintay yun eh. Para sa akin, ito na yun. 12 years. Tapos, naiyak din ako nung niyakap ko na yung dad niya. Kasi may usapan kami ng dad niya. May promise. May promise ako na purity. Sabi niya sa akin, kapag natupad mo yung pangako mo sa akin at nagawa mo yan sa kasal, kapag niyakap mo, napakasarap sa pakiramdam, which is nangyari. Kaya nung niyakap ko yung dad niya, tumulo na yung luha ko. Siyempre ako, wala rin akong daddy. So, kulang ako nung parent nung time na yun. Kasi mami ko lang inandan. So, yun lang, parang sabi ko, parang may daddy ka na. May daddy ako. May daddy na ako. Yun kasi yung naging foundation ng love namin. Especially ako, kay Shaira. Doon ko siya mas lalong minahal. Doon ako nag-love sa kanya. Doon kami nagkaroon at nagbigay ng respeto sa isa't isa. Kaya hanggang ngayon, kahit yung away namin, simpleng away, hindi ko siya kayang murahin, hindi ko siya kayang saktan, hindi ko siya kayang paiyakin ng sobra-sobra. So, feeling ko napaka-importante na. Kumbaga, akala lang nila mahirap. Sa una lang yun. Pero pag nandun ka na at napatunayan mo na alam ko siya, kaya okay lang ako dito. Okay lang itong gawin, ibigay itong mga sacrifices. Okay lang. For me, sa lahat ng mga kabataan na papasok sa relasyon, kung maka-experience kayo ng gano'n, dumating man sa inyo yung sitwasyon na gano'n, tanggapin nyo. It's worth the wait, I promise. Bakit nga nung wedding vow niya sa akin, yung sasaya ka na mamaya. Tapos, actually, yung mga guests namin, nagtawanan din sila. Wala yung pagka-comedy. Reaction ko naman dun is, totoo naman yun. Diba? Hindi masaya. Sasaya na ako after. So, kasi pwede na eh. Doon naman yung parents, sabi niya nga sa mami daddy niya, lahat na, pwede na. Hindi totoo naman. So, ayun, tawanan. Masaya. Worth the wait. Parang laging ano lang siya, parang light-hearted topic of kulitan Oo, lang within the family. yung wedding vow niya sobrang light-hearted. Sa akin talagang seryoso kasi nga, ginawa ko yun 12, 1 a.m.
Yung Thursday na bago kami Yung vows. So sabi ko, para at least tahimik, ng tao, doon ako sa hotel, sulat ako, ninaramdaman ko. For us, tatagal talaga kayo. Kasi maghihintay ka para sa taong mahal. So para sa akin, gaya na sinabi ko kanina, it's worth the wait, pero lahat ng sacrifices, kaya mo siyang ibigay, kaya mong gawin. Kasi nga, naghihintay ka para sa taong mahal. Hindi lang because of sex, because you love her. You love that person. Kaya, sa akin naman, binavalue ko yun bilang respeto rin kay siya. Kasi siya din mismo, grabe yung respeto niya sa sarili. To think, di ba? Ang daming temptation. Sa showbiz out pa of the kayo. country kami, kasama kami. Pero never ko naramdaman na gusto niya. At ako rin, never ako nag-attempt. Kasi I respect her. Before naman the wedding, nag-usap na kami. Enjoy muna namin, siguro, 1 year. Enjoy muna namin buhay bilang mag-asawa. And then after that, saka kami. Pag binigyan ni Lord, mas masaya, diba? Pero enjoy muna namin. Okay. Yun nga, ilan ba? Kasi nakausap namin si Shaira, parang gusto niya talaga maging mommy. Yes. Sabi niya yun eh. So mga ilang kids na naisip niyo na ba yun? Yes, napag-usapan na rin namin kung ilan. 2 or 3. Oh, okay. 2 or 3. Wow, ano like crash landing ba yan? Inspired? So alam mo naman siya. So, Kasi for nga, sure, pupuntahan namin siya. It's gonna be parang 8 days. 8 days lang kami doon. So, yun yung magiging honeymoon. Tapos, October, US naman. US naman. So, panoorin ko yung Chris Brown, na concert si Chris Brown, which is yung regalo niya siya. Bigyan ko siya ng Rolex. Yung first Rolex niya. Kasi pagka every time na nakikita ko siya nag-BBS, ganyan, so may watches. Lagi ko pinapansin yung watches. Pagka mo yan, pag hindi okay, di ba? Sabi ko, magandang wedding gift yung Rolex. Saka ako kasi, binavalue ko yung time. Kahit sino, kahit kanino, sobrang mahalaga sa akin yung time. Kaya yun yun sa nangyari sa akin. Anong Rolex? It's a Datejust. It's a classic one. Datejust siya. Na-curious ako. It's a classic one. Rare blue diamonds. So, rare blue siya na this one. ay, ang ganda. Rare siya. So, kaya ko siya binili for her. Dapat violet. Kasi nga, favorite color niya, violet dahil sa BTS. Eh, nung nakita ko yung violet, hindi maganda. So, sabi ko, blue na lang. Anong naging reaction? Ni Shaira. Actually, nakita ko lang sa video eh. Sa video nung SDE namin after the reception. So, happy naman siya. And yun naman din talaga yung gusto niya. Gusto niya ng Rolex, makabili, makapag-invest. Diba? So, syempre, tinupad ko lang din yun. And marriage advice na parang tinitreasure niyo ngayon. Happy wife. Oh, Happy wife. yun. Tapos, yes lang na. Yes, darling. Sino nag-advise niyan? Okay, darling. Yung mga tito niya na from America na nakasama namin, na umuwi Oo. from States para lang sa kasal namin. So, yun yung mga advices na talaga namang hindi ko inaalis o tinatandaan ko. Kasi tama naman talaga yun. Saka, ngayon parang naisip ko lagi, yun nga, kahit hindi pa kami kinasal, yun ang gusto ko lagi siyang masaya. Kasi mas masarap magtrabaho, mas masarap tumawa kapag masaya yung partner mo. So, ako talaga, gaya nung sinabi ni Shaira sa wedding call niya na hindi nagbago yun. Gusto ko masaya lang siya lagi. So hanggang ngayon, ganun yung gusto kong gawin. Kasi na-realize ko, tumatak pala sa kanya. Na-appreciate niya pala yung ginawa ko. Message na lang for people or public na yung parang they saw you as an inspiration na posible pala ganito. Unang-una, maraming salamat. Kumbaga, hindi naman namin talaga, sinet namin siya kasi gusto namin Paris or something. Kumbaga, nangyari po siya na bukal sa loob ko, talagang totoo siya, genuine siya, na maghintay ako at yung pagmamahal ko siya ay nangyari talaga. So maraming salamat po sa lahat ng mga nababasa namin na hinahangaan nila yung aming relasyon. Kaya sana po makapag-open to ng
ng ay sa ibang papasok sa isang relasyon. Sana, diba, pamarisan nila dahil hindi naman po masama. Mas masarap po sa feeling, mas masarap sa puso kapag na-achieve yung ganong kind of level of relationship.